Punta na ho tayo dito kay dito kay Supot. Napaka ano ho, napaka ang pangit ng banat mo, Brad. Kitang-kita na talagang yaang inyong script from Malacanang House of Representative at sa mga kamag-anak nitong si Marcos Jr. Magkakahalintulad kayo ng script. Si VP Sara hindi niya pinagbantaan ang iyong amang bangag. At wag kang mag-alala, Sandro Marcos, kung kinakabahan kayo doon sa sinabi ni VP Sara na huhukay niya ang labi ng iyong lolo at itatapon sa West Philippine Sea, wag ko kayong mag-alala. Pag nagkataon, hindi lang ho si VP Sara ang huhukay. Baka meron pang, alam nyo na, di ba? Hindi lang ho pala hukayan ang gagawin natin, di ba? Tutulong ho ang sambayan ng Pilipino sa paghukay ng mga dapat hukayin. At tutulong kami sa pagtapon doon sa mga dapat itapon. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Mag-iinit na naman ang inyong mga tambutso, panigurado. Ito ho. Sabihin ng tao na gusto lang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. Walang sinabing ganon. Walang sinabing gusto kong gurgurin niyang ama mong bangag at yung nanay mong palaka. Walang sinabing gano'n itong si VP Sara. Ang sinabi niya, may nagbilin na ako. Kung sakaling may mangyari sa akin, paplakda yung mga individual na yan. Wala naman nangyayari kay VP Sara. Nagbabangag ka na rin ba, Sandro Marcos? Mali na ng palsipikado na naman yung banat mo na yan eh. Yan ang problema dito sa mga politiko na to. Kumbaga, minemekos-mekos nila usapan. Napakalinaw ho ng sinabi ni VP Sara. Pag may nangyari sa akin, sigurado yan tatlo na yan. Merong paplakdayan, ika nga. 'Di ba? Wala namang nangyayari kay VP Sara. Ang gawin mo para hindi ka masyadong mapraning, bantayan mo si VP. Yung mga lumalapit sa kanya, wag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya dahil pag nagkataon, magtago na kayong lahat sa saya ng mga sasaya nitong si Imelda. Sabihin mo sa ama mo, magtago na sa saya ng lola mo. Dahil talagang tayo naniniwala doon sa sinabi ni VP Sara. Kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, talagang kailangan ng magtago nitong mga individual na to. At wala naman nung mag-i-interest sa buhay nitong si Vice President Sara Duterte maliban dito sa mga individual na nabanggit niya doon sa kanyang press con na yon. Maliban dito kay Tamba, kay Lisa at dito kay Bangag, wala hong magkaka-interes sa buhay ni VP Sara. Wala ho. Kung yung mga pipitsuging congressman at senador na lang, hindi ho nila babanggain yung si Vice President Sara Duterte. Para saan? Anong dahilan? Bakit gusto siyang magurgur nitong mga personalidad na to maliban dun sa tatlong nabanggit natin? Wala ho tayong nakikitang sapat na dahilan. Pero itong tatlo na to, yung nabanggit ho natin na yon, si Tamba, si Kokak, si Bangag, yung tatlo ho na yan, meron ho silang interes. Ayaw ho nilang bitawan ang kapangyarihan. Paano ho natin nasabi yon? Di ba? Pagpasok pa lang ho ng 2024, ano hong hinain nila sa atin? Charter change. Sa pamamagitan ng People's Initiative. Talaga hong ayaw ho nilang bitawan ang kapangyarihan. At nakikita ho nila ang magiging sagabal sa kanilang mga plano na yan, walang iba kundi yang si Vice President Sara Duterte. Brad, ayusin mo yung mga facts mo. Huwag niyong lukohin ang sambayan ng Pilipino. Ang problema ho kasi dito, binubudol ho tayo. Gusto ho tayong budulin ulit ng pamilya na to. Akala, nakaisa na nga kayo, gusto niyo pa umisa? Mga walang ya kayo, oo, tuloy. At gusto niyang patayin ng speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, hindi kami nagugulat. Gusto mo, damihan mo pa yung pirma mo eh. Di ba? Wala problema, Brad. Sino ka ba? Ano ba pakialam namin sa'yo? Ano lang kami, kumbaga, natuwa lang kami. Hindi kami nagulat. Natuwa kami. Uy, nauna si Sandro, palakpakan. Di ba? Ganun yung sa totoo lang, yun hong naramdaman natin. Yung pagpirma mo, Sandra Marcos, yun sobrang kinatuwa namin yun. Yun ho kasi ang confirmation na ang impeachment na yan, hindi galaw ni Franz Castro, hindi galaw nitong si Baliko ang bibig, ni Trililing, kung sino pa man, galaw yan ng mga Marcos. Galaw yan ng iyong ama. Galaw yan ng Malacanang. Yung aming teorya
na hindi naman talaga itong mga makakaliwa, itong mga galit sa Duterte, ang gusto mag-impeach dito kay BP Sara. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ang pagpirma nitong si Sandro Marcos, okay na sana eh, nag-iwas pusoy ka eh. Kahit di ka nga pumirma eh, masyado ka, bata ka pa kasi. Hindi ka pa ganun kagaling maglaro sa politika. Okay lang ho sana eh, hindi siya pumirma eh. Pwede mo sabihin na, sabi ng ama ko, maraming kailangan gawin, maraming trabaho, di ba? Ako, hindi na ako pumirma kasi tito ko speaker, tatay ko presidente. Kaya ako didistansya na ako dyan. Bahala sila dyan. Walang kinalaman ang Malacanang dyan kasi magkakaroon na ng bias pagka pumirma ako dyan. Ama ko presidente eh. O yun, anong pinakita mo dyan sa pagpirma mo na yan? Tatanga-tanga ka kasi. Masyado kang bida-bida. Nagpatihuna ka pa talaga. Di ba? Kung di ka nagpatihuna, hindi na iisipin ng ating mga kababayan na galaw ng Malacanang, ang impeachment na yan. Dahil yan naman hong katotohanan. Yun naman ho lagi natin sinasabi. Walang mangyayari dyan sa House of Representatives kung hindi kumpas nitong si Marcos Jr. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Walang nagulat, Brad. Naku, walang nagulat. Natuwa kami. Ibig sabihin, inano mo kami, yung aming suspetsya, yung aming, aming hinala, na talagang pakana ng Malacanang yan, tama kayo. Tama ang iniisip nyo. Lahat ng nangyayari diyan sa impeachment, kagagawan ng tatay ko. Yun ang kinumpirma mo sa amin, Sandra Marcos. Kaya huwag ka mag-alala. Kalma ka lang. Walang problema yung pagpirma mo na yan. Walang problema yan. Gusto mo pati yung tito, yung pinsan mo, yung pangisi-ngisi din ng bibig, papirmahan mo din. Lahat ng angka nyo, papirmahan nyo din. Kahit hindi congressman, pirma lahat. Walang problema yan. Yung People's Initiative, di ba? Lahat na lang pinapapirma yan. Nakalanta ko. Pagka talaga, kunyari, no, parang naging pattern na sa administrasyon na to. Pag magpapalit ang taon, papasok ang January, February, yung first quarter ng taon, meron ho talagang pirmahan issue. Diba? Nung nakaraang taon, People's Initiative, ang pinipirmahan naman ho, yung paano baguhin, yung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas. Dito naman, ang pinipirmahan nila, dahil medyo barado yung People's Initiative, ang pinagdistriketahan nilang pirmahan, itong pagpapa-impeach dito kay BP Sara. Ano to ko? No? Ibang klase ho talaga itong mga congressman to. Pero okay lang yan. Weather lang yan. Magpakasasa kayo sa kung ano man ang nararanasan nyo, natatamasan nyo ngayon. Impluwensya, kapangyarihan na kung ano pa man. Merong hangganan ng lahat ng yan. At pag dumating ang punto na kami naman ang nasa upper hand, pasensyahan na lang tayo. Sa bagay, sa dami ng pera nyo, malamang sa malamang, hindi na namin kayo mahahagilap pag nagkataon. No? Hindi na namin kayo mahahagilap. Pero hindi kakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung mga kabalbalang ginawa nyo sa ating mga kababayan. Yung pamilya Marcos na yan, perwisyo yan. Huwag na ho kayong magpabudol. Nakaisa na yan. Kaya yung mga kandidato natin, Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, iboto ho natin. Siguro yung actually nakausap ko na yung ibang mga senatorial candidate natin, kung maaari isang buong video na lang ho yun. No? Isang buong video na lang na kumbaga, pagpapakilala lang para yung mga kasama natin dito sa PH Update, yun na lang ho ang isi-share nyo sa ating sa inyong mga mahal sa buhay. Kumbaga, nakalatag na lahat doon. Ako, si Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, at kung lahat ng kandidato natin, tapos ilalatag nila yung plataforma, yun lang ho. Tapos yung numero. Yun lang ho ang isi-share nyo sa inyong mga kamag-anak na hindi ganong kababad sa politika. Sabihin nyo, heto ang mga kandidato natin. Heto, sila ang mga iboboto natin. Okay ho ba yun? Sana by next week matapos na ho natin yung ano na yun, yung video na yun. Trabahuin ho natin, try ho natin magpag-ugnayan sa mga kandidato natin, no, para talagang matulungan ho natin sila. Tuloy! Alangan naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ang kapal na mukha nitong mga to. Hukay-hukay, yung nagpalibing naman si TRRD. Paano pag sinabi ng sambayan ng Pilipino, pagka hinahabol na kayo din sa Malacan, kanda-uga. Baka pag nagkakanda-ugaga na kayo, hindi na namin hinuhukay, binibigay nyo na. Di ba? Baka pagka na-corner na kayo,
Na-corner na yung pamilya na yan, ha? Baka hindi na namin hinuhukay, kayo na naghuhukay, binibigyan nyo na sa amin. Hindi na ho namin kailangan pagka dumating doon sa punto na yon, ha? Huwag nyo isipin na hinukay nyo, bibigyan nyo sa amin, tapos tatapon pa namin sa West Philippine Sea. Hindi ho mangyayari yon. Pag hinukay namin yun at titinapon, sabay-sabay na ho kayong itatapon. Anak ng tokwa. Kayo na lahat. Tatapon na kayo lahat. Pag, darating ang darating ika. Para labo na darating ang darating. Basta darating ho yan. Pagka dumating, pagka nagpulasan na ho yung mga yan sa sa Ilog Pasig, doon ho natin sila hunting. Sabi siguro, sige na, kayo na, ukain nyo na doon. Wala nang problema, natanggal na angas ko. Sabi nito si Sandro Marcos, pag nagkataon, no, hindi na ako iiyak sa media. Okay na, ukain nyo na. Pakawalan nyo lang kami. Di ba? Darating ho tayo doon. Pagka hindi nyo inayos ang pamamahala dito sa ating bansa, galit na ho ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakukuha nyo pa kami sa paganyan-ganyan, sa bagay, sa 2020, 3 taon na lamang ho. Bigay na ho natin sa kanila. Di ba? Kung gusto ho nilang tapusin nila. Tapusin ho nila yung kanilang termino, lalo na itong si Marcos Jr. Malaki ho kasing kaguluhan, maraming masasaktan, sigurado. Pag nagkataon, kawawa ang Pilipino. Talagang ang tawag dito, paralisado ng pamahalaan, lalo hong magiging inutil pag nagkataon, pagka umabot ho tayo dun sa punto na meron ng sakitan. Kaya tayo naiintindihan ho natin si Tatay Digong, as much as possible, daanin ho natin to sa diplomasya, daanin ho natin to sa kumbaga, sa mapayapang pamamaraan. At yung pamamaraan na yun, dadaan tayo sa eleksyon. Yun ang pinakapayapa. Kaya, pero kung ayaw ho nila ng eleksyon, wala rin naman ho tayong problema dyan. Kagayang ginagawa kay BP Sara. Binubrute force yung pagtanggal sa kanya. Persahan di ba? So ano gagawin natin? Siyempre meron hong meron hong kasagutan yung mga kabalbalan na ginagawa nila na yan.